kaibigan ay hindi pa rin ito nakinig at hindi pa rin niya dinampot ang mga halamang kanyang ikinalat. Habang nagme-merienda, patuloy pa rin sa pagkakalat si Doray. Ang sarap talaga ng merienda natin. O ayan, tapos na kayong kumain. Magugas na kayo ng kamay. O Doray! Ano ba naman yan? Mga kala mo? Inay, lilipan din naman po yan ng hangin. Mawawala rin yan dito at papupunta sa ibang lugar. Ang mga bata talaga ngayon, no? Ine. Kahit ang sabi ng kanyang nanay na damputin niya ang kanyang mga kalat, ay hindi pa rin niya ito pinakinggan. Nagpatuloy pa rin sila Inay at Doray sa pagkalaro. Inay, pagod na pagod na ako sa paglalaro. Tara, may mga pangkuli at papel ako dito. Buhin na lang tayo. Sige, baka na sila. Ayan. Ay, ang pangit naman nito. Ayoko nito. Ay, lumampas yung kulay ko. Ayoko nito. Ay, Doray, ano yung ginagawa mo? Binulo ka na tinatapon mo ang mga papel kung saan. Kala ko ba, subuhin tayo. Bumubuhin naman ako eh. Kaso, kapag natatapos na ang binubuhin ko, ang papangit, mga labas. Kaya, bumuulit ako. dahil hindi na gusto sa palaya, baba. Sayang naman ang mga papel, Doray. Wala naman saan sulat ang ipon na bahagi ng papel. Sayang naman at kawawa ng mga puno ginagawang papel, Doray. Ilang pangit kayong bumuhit ng nasa likod ang sulat na may sulat sa likod. Gungit, ay, sorry. Ang pangit. Kaya inuulit ko. Wala. Hindi na tayo bumuhit. Lalo pa lang tayo ulit. Habang sila ay narinig sa paglalaro, tinawag sila ng nanay ni Doray at inutusan silang dalhan ng merienda ang kanilang lola Basang na malapit lang sa kanilang bahay. Doray! Nay, bakit po? Sabi ko nga kung ganyan lang ihanda ko sa lola mo. Sumama ka na rin din, baka magkasama si Doray. Hindi po, Nay. Inay, tara. Punta tayo kay Lola. May aatid lang ako. Habang sila ay naglalakad, ay patuloy pa rin si Doray sa kanyang pagkatapon sa kalsada at paninira ng mga halaman. Ang sarap talaga ng candy na to. Doray, ano ba naman yan? Tulutin mo yan. Magalit sa atin ang mga tao na hindi kapatito. Oo na. Pinulot nga ito ni Doray, ngunit nang hindi nakatingin sa kanya si Tinay, ay mabilis na itong tinapon sa kanal. Nagpatuloy ang magkaibigan sa kanilang paglalakad nang bigla nakakita ng mga bulaklak si Doray. Wow! Ang ganda at ang lalaki ng mga bulaklak. Inay, wala akong kasal ko. Hindi natin kay Lola. Naku, Doray. Hindi naman nagkita ang kapatid. Bawal umitas ng mga bulaklak at halaman. Hindi yan sa ating Doray. Mapapagalitan tayo kung may makakita sa atin. Kunti lang naman, Tinay. Mga wala namang tao sa paligid mo. Hindi tayo mo pa ang pagalitan. Kahit na, Doray. Sige na nga, ikaw lang bahala. Pagkatapos pumitas sa mga bulaklak, ay nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang bahay ni Lola Masha. Pagdating sa bahay ng kanilang lola, ay masaya nila itong sinalubong. Lola, mano po? Kailangan kayo ng Diyos. Oh, saan naman galing itong mga bulaklak? Lola, alam niyo po, pinitas po yun ni Doray doon sa may parke. Tapos Lola, habang naglalaro kami, tinatapon at pinupulit niya ang mga papel at tinatapon ito kung saan-saan. Tapos po, sinisila niya yung mga halaman. Tapos siya tapos kung saan-saan. Inay! Ang ingay mo naman eh. Huwag ako, nagpagalitan, dito ay bate. Oh, tama na yan. Doray, tama ba ang sinasabi ni Tinay?
Father.